Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Father God. Salamat sapagkat sa tahanang ito nila Sister Maylene, O God, sa kanyang pamilya. Salamat po kami po, Lord, ngayon ay mag-aaral ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Dalangin po namin, Father God, na patuloy na pangunahan niyo po kami sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At muli po, Lord, naniniwala kami na sa pamamagitan ng inyong mga salita ay patuloy po kayong maghahayag ng inyong kalooban, Lord God. At kami po patuloy niyo pong tuturuan, O God, sa pamamagitan ng inyong buhay at makapangyarihan. So ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, praise God. Sige po, tayo po ay magsimula na. At sa gabing ito ay ang nais ko pong gustong i-share sa inyo yung topic about help which God gives. Alam niyo po, yung tulong na ibibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po, hindi po lahat ng tao ay po pwede pong makalasap at po pwede pong maka-experience ng tulong na nagmumula sa Diyos. At ang pinakamasarap po na ma-experience, the best experience na tulong ay hindi po yung mula sa tao, kundi po yung tulong na mula sa Diyos. And actually po, ang Diyos ay kapag tumutulong po siya, kapag gumagalaw po siya sa buhay ng isang tao, ay hindi po siya talaga minsan direkta ang tutulong sa atin, kundi gagamit siya at gagamit ng mga daluyan para maranasan po natin yung ibibigay na biyaya na tulong ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating sitwasyon sa buhay, sa lahat ng ating kalagayan sa buhay. Kaya po, napakasarap na maranasan yung tulong na ipinagkakaloob ng Diyos. Nais ko po kayo dalhin doon sa aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Dito po ay mayroong sinasabi ang Panginoon Diyos. At ito po ay sinabi niya sa kanyang mga unang mga kinalulugdang lingkod ng Diyos. Sa mga taong unang nanampalataya at sumusunod sa Kanya. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 41, verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So makikita po natin yung binabanggit ng Isaiah 41 verse 10, kumbaga po sa vitamins, parang Centrum, A to Z, complete package. Kasi pansinin niyo po, sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Sabi niya, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, ililigtas kita. Ando na po lahat yung gustong maranasan ng isang tao na talagang minsan nanlulupaypay, minsan nanghihina, pero kapag ang Diyos ang tumulong at gumalaw sa atin, yung kalakasang nagmumula sa Diyos, ipaparanas siya sa atin. At ang sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, iingatan kita, ililigtas kita, tutulungan kita. Kaya makikita po talaga natin, mula po sa banal na kasulatan, sinabi ng Diyos talaga na maaaring maranasan ng isang tao yung hinaasam ng tao na tulong mula sa Diyos. Pag ang tao po ang tumulong sa atin, minsan po ay 1, 2 beses lang. Pangatlo po, pagsasawaan tayo. Pero pag ang Diyos ang tumulong at kinalugdan tayo ng Diyos, eternal, forever, ang po pwede nating maranasan sa Panginoon. Complete package po yun. Iingatan ka, ililigtas ka, sasamahan ka, di ka dapat mangamba, papalakasin ka ng Panginoon. Kaya napakasarap po na ang ma-experience po nating tulong ay tulong mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya tayo po, napakapalad po natin sapagkat unti-unti sa ating pong patuloy po talaga na pag-aaral, ito pong ginagawa po atin dito talagang Bible study, ito po'y napakalaki pong impact ang ibibigay sa atin ito. Sapagkat sa pamamagitan po talaga ng ating sama-samang pag-aaral ng kanyang salita, mauunawaan at maiintindihan talaga natin kung sino ba talaga yung Diyos
na talagang lubos na po pwedeng makatulong sa atin, makapagbigay sa atin ng kalakasan, makapagbigay sa atin talaga ng lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, at nangako na hindi tayo pababayaan, ililigtas tayo, sasamahan tayo. Yun yung sinabi ng Panginoon. Tutulungan kita, ililigtas kita, iingatan kita, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, ako ang iyong Diyos. Kaya ito po yung pinakamasarap na ma-experience po natin. Kaya napakapalad po natin sapagkat yung ating pong Diyos na sinasamba, especially po pag Sunday. Kaya nga po tayo nagpe-prepare, naliligo, nagbibihis, excited na pumunta doon sa church. Bakit po? Kasi po yung nag-ingat sa atin sa loob ng isang linggo, yung pumatnubay sa atin sa loob ng isang linggo, yung nagpala sa atin sa loob ng isang linggo, yung nagbigay sa atin ng buhay, hininga, kalakasan, kalusugan sa loob ng isang linggo, worth it. Na siya'y sambahin, awitan, parangalan, palakpakan, sambahin, at ibalik sa Kanya anumang mga pagpapala na tinanggap natin. Kasi nga po, iyan ang Diyos nating nakilala. Okay, paano po natin mararanasan ang tulong ng Diyos? Sa papaanong kaparaanan po? Number 1, help through prayer. Sa pamamagitan po ng patuloy na mataimtim, marubdob, at may pananalig na pananalangin, dadaloy po ang tulong na pangako ng Diyos sa bawat isang tunay na nananampalataya through prayer. According to the book of John chapter 16, verse 23 to 24, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. I repeat again, John chapter 16, verse 23 to 24. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Sabi ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa aking Ama na nasa langit, sa pamamagitan ng aking pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Ito'y ipagkakaloob sa inyo. So, ibig sabihin, makikita po natin na mismo ang ating Panginoon na nagsabi, anuman ang ating hilingin sa ating Amang Diyos, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo na bugtong na anak ng Diyos, ipagkakaloob sa atin. Kaya lang, sabi po niya sa verse 24, until now, you have not asked for anything in my name. And ask, you will receive, and your joy will be complete. Hanggang ngayon, wala ka pang hinihingi. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pamagitan ng aking pangalan. Humingi kayo. At ito'y ipagkakaloob sa inyo upang malubos ang inyong kagalakan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tulong ng Diyos, pwede nating maranasan through intimacy prayer. Kaya wag po tayong magsasawa sa pananalangin. Wag po tayong bibitaw na lagi tayo nananalangin ng may pasalamat, may papuri. Anuman yung ating mga paplanuhin, anuman yung ating mga gagawin, lagi tayong magpakumbaba lang na sumamo, manalangin, sapagkat ang Panginoon ang may sabi sa kanyang salita in the book of John chapter 6, 16, verse 23 to 24, anuman ang ating hihilingin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ito'y ipagkakaloob sa atin ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, mararanasan po natin ang tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng tunay at marubdob, tapat na pananalangin na may pananampalataya, may kapakumbabaang puso sa harapan ng Diyos. Kaya po, ito po ang ating laging pakaingatan sa ating pong mga sarili. Na huwag tayo manghihinawa sa patuloy pong pasalamat, patuloy pong pagpupuri, patuloy po talagang paghingi ng tulong sa Panginoon sapagkat diyan dadaloy
ang ipinangakong tulong ng ating Panginoon. In the book of Matthew chapter 7, verse 7 to 11, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Humatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. So makikita po lang talaga yung power of prayer. Binabanggit po sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11, ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang bawat humahanap ay makasusumpong. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kung kayo na mahasama ay marunong magbigay sa inyong mga anak, lalo't higit ang inyong Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, wag na wag tayong manghihinawa, wag na wag tayong hihinto, wag na wag tayong magsasawa sa patuloy nating pagtawag sa Diyos na hindi nakikita, sa Diyos na napakabuti, sapagkat mararanasan natin ang biyaya at tulong ng Diyos. Acts chapter 4 verse 31, ito yung tagpo ng mga unang mga manampalataya na nagsasama-sama. Gaya po nung ating ginagawa pag Sunday, ito po ngayon Bible study, nagsasama-sama tayo. Dito po sa pagsasama-sama ng mga unang manampalataya, ano po yung ginagawa nila kapag sila ay nagsasama-sama? Sabi po doon sa Acts chapter 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na Santong Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So makikita po natin yung mga unang manampalataya na sila po'y nagtitipon-tipon gaya po natin ngayon. Sila po'y sama-samang nananalangin. At pagkatapos po nilang manalangin, bumaba po yung banal na Espiritu sa kanila. At nung bumaba yung banal na Espiritu, sila po ay napuspos ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sila pong lahat ay talagang buong sikap, buong sipag na nangaral ng salita ng Diyos. Nagbahagi ng salita ng Diyos. Naranasan po nila talagang hindi nahihiya, buong tapang na nangaral, nagbahagi, nag-share ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil nung pagkatapos nilang sama-samang manalangin. So makikita po natin talaga yung galaw at tulong ng Diyos ay talagang mararanasan ng bawat isang taong sumasampalataya sa Diyos through prayer. Kaya po, kung gusto po nating patuloy na maranasan ang tulong, ang gabay at kapangyarihan ng Diyos, lagi po tayo magbigay ng panahon sa pananalangin para po pasalamatan, parangalan, papurihan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag po natin yung kakalimutan. Second point, para maranasan po natin yung tulong na ipinangako ng Diyos sa atin, health through the Bible. Yung Biblia, yung Holy Scripture, yung salita ng Diyos. Ito po ngayon, yung lahat ng aking isinishare ngayon sa inyo, itinuturo ngayon sa inyo, ay kinukuha po natin yan sa banal na kasulatan. At kapag ang banal na kasulatan po ay lagi natin binabasa, lagi natin pinakikinggan, lagi natin pong pinag-aaralan,
Diyan po dadaloy ang galaw at tulong ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yan po ang great impact ng Holy Scripture to every one of us na talagang magbibigay ng panahon at oras. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. All Scripture. Ang lahat po at ang buong kasulatan, ang Biblia, ay pinahiran, hiningahan ng Diyos. Para ano po? Para magamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pag-akay sa isang matuwid na pamumuhay, righteous living. Kaya po ang bawat isang tao talaga na talagang na-addict na magbasa, magbulay-bulay, na-addict na mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos sa mga tamang mga mangangaral, na-addict na mag-meditate at merong gabay ng banal na Espiritu, mababago yung buhay niya. Itutuwid siya sa likong gawain ng kasulatan, ng banal na kasulatan. At aakayin siya sa isang matuwid at maayos na pamumuhay. Dadaloy po ang galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao na talagang naglalaan at seryoso na pinagbubulay-bulay, binabasa, pinakikinggan ang salita ng Panginoon. Kaya yung galaw ng Diyos, mararanasan ng bawat isang tao. Kasi yan po ang dulot ng salita ng Panginoon. Wala pong tao akong nakita na talagang sabik na sabik, uhaw na uhaw, seryosong nagbabasa, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos na hindi po naranasan ang isang bagong puso, isang bagong buhay, isang bagong kaisipan. At ang tulong ng Diyos ay talagang mararanasan niya. Why? Sapagkat yan po, dadaloy dyan ang galaw at kapangyarihan ng Diyos. In the book of Proverbs chapter 30 verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Sabi po dyan, lahat ng salita ng Diyos ay talagang mapapanaligan. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Ito po ang great impact ng Holy Scripture. Magiging kanlungan, magiging sandigan ng bawat isang tao ang salita ng Diyos sa anumang sitwasyon at kalagayan ng kanyang buhay. Kapag ito ang lagi niya talagang pinagbuhusan ng oras, panahon, mararanasan niya ang tunay na sandigan, matibay, hindi na uuga, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. And then third point, help from God's people. Mararanasan po natin ang tulong at biyaya ng Diyos mula po sa mga hinirang, mula po sa mga tinawag ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang po pwedeng maging tools, instrument, para dumaloy po ang tulong at biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. In the book of Ephesians chapter 4 verse 11 to 14, at binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay na katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Last verse, verse 14. Nang sa gayon,
Hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay na sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So makikita po natin, meron po mga hinirang ang Diyos, mga guro, propeta, ebanghelista, pastor, upang ang bawat isa po sa atin ay hubugin, ihanda, para po sa isang maayos na kalagayan, para hindi po tayo malinlang, para hindi po tayo madaya ng maraming mga nangangaral ng salita ng Diyos, na pinipilipit po ang salita ng Diyos, at po pwede pong mailigaw ang napakaraming tao. Mga kapatid, yan po ang huli na tools para maranasan po natin ang tulong ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 4 to 8, kung papaano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo maraming nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagkasalita at paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ay sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo tayo, tumanggap tayo ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung ang pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So makikita po natin, iba't iba po yung kaloob. Iba't iba po yung tawag, iba't iba po yung calling natin sa Panginoon. Pero anuman pong kaloob yan, sabi ng Diyos sa kanyang salita, gamitin natin lahat yan. At tayo po pwedeng magamit ng Diyos para dumaloy po ang tulong ng Diyos sa bawat isang tao na lumalapit at nais maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At dito na po magtatapos, conclusion, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito na po yung huling salita ng Diyos sa akin pong bibitawan sa inyo sa ating pong Bible studying ito. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pahasaganain ang kanilang lupain. At niyo po mga kapatid, sa sandaling ang aking bayang pinili. Sino po ba yung bayang pinili na sinasabi din ng Panginoon Diyos? Ang bawat isang tao na tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa sandaling ang bawat isa ay manalangin, talikdan ng mga kasalanan, hanapin ang Diyos, at magbalik loob sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, ibabalik ko sa kanila ang kasaganaan. Diringgin ko ang kanilang mga panalangin. Pasasaganain ko ang kanilang mga lupain. So makikita po talaga natin, para maranasan ng bawat isa po sa atin ang pagpapala at kasaganaan at pagsama ng Diyos, kailangan po natin talaga na magbalik loob sa Panginoon. Manalangin, magpakumbaba, talikdan ang ating mga kasalanan. And then after that, ang pangako ng Diyos, yung sumpa sa ating pong lupain, yung sumpa sa ating buhay, ay ika-cast out ng Diyos. At yung masaganang pagsama at pagpapala ng Diyos sa ating buhay, ang sabi ng Diyos, ibabalik ko sa inyong lupain, sa inyong kabuhayan, ang pagpapala at katiwasayan. Kaya mga kapatid, mararanasan natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy po nating pagsunod ng tapat sa ating Panginoon. Pagtalikod sa mga kasalanan at pagsisisi
at pagpabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Gaya po natin ginagawa nito, ito pong ating ginagawa ito ay hindi po biro ito, hindi po biro-biruan. Ito po isang seryoso na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Sabi nga sa ating pag-aaral, ang salita ng Diyos, ang Holy Scripture, ay isang tools para maranasan natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na gawin po natin ang the best para sa Panginoon. Patuloy natin po siyang bigyan ng the best worship, the best praising, at patuloy po tayo magtuloy-tuloy na sumunod sa kanyang kalooban. At the end of the day, hindi po pwedeng hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos na biyaya at tulong niya sa atin hanggang sa ating mga kaapu-apuhan.